si Dudes po ulit. Welcome back po ulit sa aking bagong tutorial ng Photoshop CS6. Ngayon po ay pag-aaralan po natin ang isang gamit ng Photoshop, which is yung Liquify filter o yung Liquify tool. Ano nga ba ang mga gamit nito, ang mga basic na gamit nitong Liquify tool? Una, alamin natin kung ano yung makikita natin sa Liquify tool na to. Itong Liquify tool na to ay matatagpuan natin sa filter menu bar, at sa baba babasahin natin yung Liquify or Shift plus Control plus X sa ating mga keyboard. At ngayon titingnan natin kung ano yung mga kayang gawin ng isang Liquify tool. Actually, itong Liquify ay isa sa mga magandang feature ng Photoshop kung paano tayo makakapag manipulate or yung bang gusto natin magkaroon ng changes dun sa, especially dun sa mga picture natin, no? Halimbawa, babaguhin natin yung shape ng katawan natin, especially sa mga ladies. So, meron akong dito halimbawa na mga pictures na galing sa internet na magiging halimbawa natin para maintindihan natin lalo ang itong Liquify tool. So, meron ako ditong isang mataba na babae at meron naman ako ditong sexy. So, next na gagawin natin, halimbawa, gusto natin itong baguhin ang shape ng kanyang katawan, yung kanyang braso, or itong mukha niya. So, ito yung nakikita kong pinaka main na gamit talaga ng itong Liquify tool na to. Tingnan natin, punta tayo sa filter menu bar at click natin yung Liquify para makita natin yung mga gamit niya. So, ito. So, actually sa pagbukas mo ng ano mo, kung hindi mo pa nagagamit, hindi mo pa makikita itong advanced mode. Una, pagbukas mo sa Liquify or dun sa picture na to, makikita mo kaagad itong nasa gilid natin sa left side, which is yung forward warp tool or W, yung reconstruct tool or R, Fucker tool, dot tool, push left tool, hand tool, and yung zoom tool. So, basically itong hand tool tsaka zoom tool, alam na natin kung paano siya gagamitin, di ba? Hand tool yung pag papan natin. Yung zoom naman kung palalaki natin or palilitin natin. So, na-apply pa rin po yung mga basic na gamit ng Photoshop, kagaya ng zoom. Pag gusto mong i-zoom siya, pwede mo siyang i-drag ganito, i-window, drag mo siya kung aling portion ang gusto mong palakihin. Halimbawa, itong face niya lang, i-drag mo lang ng window ganyan, yung rectangular na nakikita mo, yun na yung area na makikita mo talaga pag zoom mo siya. So, pag gusto mong paliitin naman siya o ibabalik mo sa dati, pindutin mo lang yung Alt na key dun sa keyboard natin, tapos click mo lang siya, babalik na yan sa dati. So, Alt lang para makikita mo yung changes dun sa naging negative na siya. So, una, yung forward warp tool, ano ang mga functions niya. Actually, ilan lang to,
para malaman mo kaagad, pwede mo na i-explore kung ano yung mga kaya niyang gawin. Forward warp tool, makikita mo kaagad dito yung brush size niya, tsaka yung brush pressure niya. Ibig sabihin, pag brush size, ang brush naman dito, ganun din sa brush nung wala pa siya sa Liquify. Ibig sabihin, magagamit mo yung dalawang bracket pag gusto mong paliitin or palakihin yung brush size, yung bracket key na nasa keyboard natin, yung ginagamit natin pa rin na usual na dati nating napag-aralan. So, ano nga ba to siya? Titingnan natin kung anong pwede mangyari, no? Sa brush pressure na 12, pagpalagay natin 20, ayan, kung may changes ba, ayan, yan yung mga nangyayari sa 20 na brush pressure. Para makita pa natin kung may changes, lagay natin sa 40 para may changes na makita. Ayan, ito yung kayang gawin ng forward warp tool. Ayan, or itong face niya. Ayan, para makita natin yung changes. Ayan, okay natin para makita natin. Ayan yung Control Z. May mali tayo, or hindi naman siya mali. Maganda siguro na mag-duplicate natin yung layer para makita natin kaagad yung changes. Hindi na tayo babalik sa dati. So, balik tayo. Click natin yung layer. Punta ka sa filter menu bar. And then, hanapin yung Liquify or Shift Control X. Ayan. So, ito yung trabaho ng forward warp tool. Ayan. Pag gusto mo naman pindutin yung reconstruct tool, ibig sabihin yan, i-reconstruct na yung ginawa mo nung pag-forward mo kanina. So, ibabalik niya yung ginawa mo kanina. So, itong brush size, brush pressure ay kailangan i-explore mo rin, i-adjust mo siya base doon sa gusto mo mangyari, no? So, ang susunod ay yung packer tool. Ito naman yung, kung nakikita niyo yung icon niya mismo, ini-squeeze niya, di ba? So, ayan na siya ang kaya niyang gawin. Ayan. Ayan. Delete yan. Delete yung boobs niya. Or yung ito. Ayan. Ayan. Halimbawa lang yan, ha. Tingnan natin. Ito yung original. Off natin yung ginawa natin gamit yung packer tool. Ayan nangyari sa kanya. So, yan ang kayang gawin ng Liquify tool. Ngayon, balik tayo sa filter menu bar, Liquify, tapos yung bloat naman. Yung bloat naman, ito yung kung sa icon naman yung bloat naman niya yung ayan, ganoon ang mangyayari sa bloat. Sa left tool naman, itong push left tool naman, ayan ang kayang gawin ng push left tool. So, okay natin para makita natin yung changes. Ayan, ito yung dati, ito yung ngayon nung kayang gawin ng Liquify tool. So, kung titingnan natin, sira-sira yung gilid, gaya ito, ayan, sira-sira siya kasi hindi maayos yung pagkaka-edit natin. So, magiging epektibo lamang itong Liquify tool pag matyaga at
nakukuha mo na siya kung, or may target ka na ano ba ang dapat mong gawin dito sa picture na ito. Halimbawa, burahin natin to ulit, then duplicate natin. Halimbawa, gusto natin yung mukha niya, kailangan aware tayo sa bawat changes na gagawin natin pagdating sa Liquify tool. Halimbawa, itong mukha niya, zoom natin. Yan, yung face niya. Kailangan aware tayo paggamit ng brush pressure at saka paggamit nung pag-i-edit natin, kasi nasisira yung pixel nung picture kapag na-overdo yung paggamit mo dito sa Liquify tool. Halimbawa, itong forward tool, may brush pressure ka na 51. Kung ito, susubukan mo siyang gawin na ngayon, tapos ganyan. Kung sa tingin mo na hindi naman nasisira yung ginawa mo or yung picture mo, so pwede mo i-continue yung 51 na pressure ng brush. At yan yung pinaka-importante na dapat hindi masisira para hindi magiging peke tingnan yung ginawa mong pag-edit doon sa picture mo. Yan yung dapat ng mga tatandaan natin sa pagdating sa pag-edit gamit itong Liquify tool. Ngayon, kung titingnan natin, pag halimbawa, ito malaki yung brush size natin, no? Tapos gusto natin na itong, balik na sa dati, itong portion lang na ito na taba niya ang dapat na magagalaw, or itong area lang dapat ang dapat na gagalaw or magbabago. So puntahan natin itong advanced mode para makita natin kung may mga option pa ba na hindi maaapektuhan itong itaas or itong baba. So sa advanced mode, i-check mo lang yung box, makikita mo yung iba pang options na mga dapat gawin. At saka dito sa left side naman, makikita mo nadagdagan siya ng dalawa, which is yung Freeze Mask tool at saka yung Thaw Mask tool. So anong mga feature nito? Pag pinindot natin yan, ayan, nakikita natin itong red one, which is yung mask. Usually nakikita natin sa mask. So kaya nga siya tinawag na Freeze Mask tool. So anong trabaho niya? Pag naka-red na yan or nalagyan mo ng Freeze Mask tool, ibig sabihin itong portion na to pwede mo nang trabahuin na hindi maapektuhan. Ayan, halimbawa itong portion na to na hindi maapektuhan. Itong gitna na to, dyan lang tayo mag-i-edit, or yan lang yung apektado dun sa kagawin natin. Halimbawa, gamit natin itong forward tool o push tool. Ayan. 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 Pag nagtrabaho tayo dito, ibig sabihin, ito lang yung portion na gagalaw, yung hindi naka-mask. So, paano natin tanggalin itong mask na to para makakilos tayo ulit dito sa area ng jaw niya? Gamitin natin itong Thaw Mask tool para mabura natin yung, ayan, dilitan natin yung brush. Ayan, para mabura natin yung area na tatrabahuin natin. So, ano mga tool, mamimili ka kung ano yung komportable sa'yo, which is dapat siya na gawin. Halimbawa, kasi ito, may mga kanya-kanyang trabaho to na pwede rin naman gawin niya ni forward part tool, pwede rin gawin ni packer tool, no? Laki natin yung brush, halimbawa, tikitan natin yan. Ayan. Ayan. So, ang mga dapat tatandaan natin na paggamit natin itong mga tool na to, masisira yung graphics. Unless na marunong tayo na ano yung mga area na dapat natin gawin at paano natin i-adjust yung mga
pressure, tsaka brush rate, ayun, dun na magkakatalo sa paggamit nitong Liquify tool. So, konting tiyaga lang sa pag e-edit, para hindi obvious yung pagkaka-edit mo, no? So, yun po yung gamit nitong Liquify tool. Alitan natin. Sobra naman. Murahin natin to. Yan. Ayun po ang gamit, no? Cancel natin pag ano. Or, gusto mo ibalik sa dati siya, lahat nung ano mo, mali mo. Halimbawa, may pangit kang ginawa dito. Halimbawa, yan. Yan, gusto mo siya ibalik sa dati, pindutin mo lang itong reconstruct or restore all, babalik sa lahat yan sa original niya. Ayan na siya. So ayan po ang gamit ng Liquify tool. Napakaganda kung talagang makapa mo na or makuha mo na yung kanya ang bawat trabaho nitong mga tools na ito sa left side natin. Itong forward, itong twirl, yung packer, yung float. So, yun lang po. Napakaganda dahil madali natin na ma-edit yung picture natin, especially pag gusto natin maging sexy, yung katawan magkakaroon ng tawag nito, magbabago. Ito yung gagamitin natin na tool, no? Halimbawa, zoom natin, gusto natin baguhin itong sa gilid niya, gusto natin lagyan natin ng shape. So pwede natin gamitin ito si forward warp tool, tapos hinay-hinay sa paggalaw para hindi masyadong obvious. Ayan. 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 Pag gusto naman natin liitan itong boobs niya, lakihan natin itong packer tool natin. Ayan. Ayan. Ito naman dito. Itong ayan. Pero dapat hinay-hinay lang sa pag edit talaga. Tiyaga talaga, kailangan ng oras para yan yung mukha niya, yan, hinihinay lang talaga sa pag yan yan yung eyes niya para hindi masyadong kagaya nito, nasira na yung niya, pwede natin i-reconstruct yan. Balik natin sa dati yung portion na yan. So, aware tayo sa brush natin. Ayan, kung eyes lang gusto natin litan, dapat nasa na yan, packer tool. Ayan, pag gusto natin eyes lang, kailangan maliit din yung brush natin, or gusto natin i-zoom itong face lang talaga. Ayan. So, tingnan natin yung kaibahan. Ito yung dati, ito yung ginawa nung Liquify. Isa pa natatandaan natin yung ano ba, kalimutan ko yung sasabihin ko. Halimbawa mabagal yung or yung unit natin or yung gamit natin na computer or laptop, hindi siya ganun kataas yung specs. Usually kasi pag malaki yung pixel na or resolution nung picture natin or yung document na ginagawa natin, mahihirapan yung unit natin. Kaya kailangan kung ano yung portion na tatrabahuin natin, halimbawa
halimbawa, itong ano lang niya, katawan niya lang ang tatrabahoin natin. So, kaya gamitin natin tong selection tool natin, si marquee, tapos yung rectangular marquee tool natin, tapos i-highlight natin itong window, highlight natin tong area ng katawan niya para hindi mag-load ng matagal yung si Liquify o yung computer natin, kasi mabigat nga yung file natin, tapos mababa lang yung specs ng computer natin. So ang kailangan natin, specific tayo dun sa pag-edit natin. Halimbawa, katawan lang muna, tapos punta ka na sa filter menu, tapos Liquify. Ayan, ang makikita dyan, katawan lang niya talaga, kaya mabilis yung paglo-load nung nung picture o ng Liquify. So isa yan sa matatandaan natin. Halimbawa, pag hindi naman ganun kalakas yun or kataas ng specs ng computer natin, halimbawa gusto natin itong mukha lang, kailangan natin specific natin, yan lang mukha, highlight natin gamit itong selection tool, punta tayo sa tawag ito, Liquify or Shift Control X. Yan, ito lang, face niya lang ang tatrabahoin natin at mabilis yung pag-load ng computer natin. So nakuha ba natin? So sana may natutunan tayo dito. Ito naman, halimbawa gusto mo kasi flat lang siya, gusto mo anuhan siya, yan lang yung bulbs niya, i-bloat natin, punta tayo sa filter menu bar, tapos gamit itong bloat tool, tapos yung brush rate, subukan natin yung 50. Ayan na, yan, ayan yung kayang gawin no yung Liquify tool. So before, ayan siya before, ayan na siya before, flat. Ngayon lumubo na yung bulbs niya. So kailangan lang tandaan natin lagi na careful tayo sa pag gamit ng Liquify, dahil sa nasisira yung graphics or yung texture ng picture natin. So kailangan aware tayo dun sa brush size natin, brush rate or brush pressure para malinis yung pagkakatrabaho natin. So yun po yung gamit ng Liquify tool, at sana may nakuha kayo. At ang magandang gawin lang dito sa Liquify, practice lang talaga. Kailangan lang talaga practice maya-maya, or para makuha natin kung yung mga gamit niya, at madali natin maintindihan yung feature ng mga feature ni Liquify tool. So hanggang sa muli, at sana may natutunan tayo sa ating bagong pag-aaral ng Liquify tool, at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa muli na pag-aaral. God bless you.